Para sa buong mundo, si Dylan Lucius ay isang bilyonaryong mailap sa media. Seryoso at walang ibang iniisip kundi ang pagpapalago ng Lucius Global. Ngunit sa loob ng kanilang pribadong mansyon, sa sandaling sumara ang pinto at makasama niya ang kanyang asawa, naglalaho ang cold na businessman. Ang natitira ay isang lalaking baliw na baliw sa kanyang asawa. 4 na taon na silang kasal ni Freya, ngunit ang trato ni Dylan sa kanya ay tila ba kahapon lang sila ikinasal. Palaging may yakap mula sa likod habang nagluluto si Freya. Palaging may matatamis na halik sa noo bago matulog. At walang araw na hindi niya ipinapaalala kung gaano ito kahalaga sa kanya. Love, baka masunog ang niluluto ko. Natatawang saway ni Freya isang umaga bago ang nakatakdang pag-alis ni Dylan patungong Italy. Naramdaman niya ang pagpulupot ng mga braso ni Dylan sa kanyang bewang habang isinisiksik ng lalaki ang mukha nito sa kanyang leeg. Amoy na amoy ni Freya ang paborito nitong pabango na humalo sa init ng balat nito. Let it burn, pabulong na sagot ni Dylan. Ang boses ay paos at puno ng lambing habang hinahalikan ng balikat ng asawa. Mas pipiliin kong titigan ka rito kaysa kumain. Paano ko aalis papuntang Italy? Pakiramdam ko bawat segundo na malayo ko sa'yo, mababaliw ako. Humarap si Freya sa asawa at ipinatong ang 2 kamay sa dibdib nito. Tinitigan niya ang gwapong mukha ni Dylan na ngayon ay may bakas na lungkot dahil sa nalalapit na paghihiwalay nila ng 6 na buwan. Pare naman sa kumpanya natin yan, love, at saka mabilis lang ang 6 na buwan. Pag-aalo ni Freya habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Dylan. Hinawakan ni Dylan ang kamay ni Freya. Dinala ito sa kanyang mga labi at hinalikan ng palad ng asawa ng matagal. Pagkatapos ay seryoso siyang tumingin sa mga mata nito na puno ng proteksyon at pag-ibig. Freya, alam mo kung bakit hanggang ngayon ayokong ipakilala ka sa publiko, di ba? Ang mundong ginagalawan ko ay marumi, puno ng plastik at mapanganib na tao. Kapag nalaman ng media at ng mga kalaban ko sa negosyo na ikaw ang buhay ko, gagawin ka nilang target. Gagamitin ka nila para pabagsakin ako. Ayokong lumiit ang mundo mo. Gusto kong mamuhay ka na may peace of mind. Malayang makakapasyal at walang takot. Ngumiti si Freya. Nanggigilid ang luha sa sobrang pagkaantig. Alam ko naman, love. Ramdam ko kung gaano mo ko pinoprotektahan. Kaya wag kang mag-alala sa akin dito, ha. Mag-iingat ka ron. Hinila siya ni Dylan para sa isang mahaba, matamis at mapusok na halik. Isang halik na tila ba ayaw na siyang pakawalan ng lalaki habang buhay. I love you, Freya. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho ng ganito. My empire is nothing without my queen. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. 2 linggo matapos umalis si Dylan patungong Italy, nabulabog ang tahimik na mundo ni Freya. Isang gabi, lihim na bumisita sa mansyon si Leo, ang pinagkakatiwalaang bodyguard at kanang kamay ni Dylan na naiwan sa Pilipinas. Madam Freya, patawad po sa biglaang pagpunta, ngunit may malubhang nangyayari sa kumpanya. Bungad ni Leo, bakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Ano yun, Leo? Tumawag si Dylan kagabi, maayos naman ang boses niya. Kabado ring tanong ni Freya habang pinapaupo ang bodyguard. Hindi po alam ni Sir Dylan ang totoong lagay ng kumpanya rito. Sinasamantala ng pinsan niyang si Gilbert at ng ilang board of directors ang pag-alis niya. Paliwanag ni Leo. Nagpapasok sila ng mga peking transaksyon at binubulsa ang pondo. Ang masama pa po, binabago nilang mga financial at operational reports na ipinapadala sa Italy para magmukhang maayos ang lahat. Kung magpapatuloy ito, baka pagbalik ni Sir, bankrupt ng Lucius Global. Napatakip ng bibig si Freya. Naramdaman niyang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi sa galit. Naalala niya ang mga sakripisyo ni Dylan, ang mga gabing puyat ito para lang maitayo ang kumpanya at ang bawat salita ng pagmamahal nito sa kanya. Bakit hindi natin direktang sabihin kay Dylan? Kapag nalaman po ito ni Sir Dylan, bibitawan niyang bilyong-bilyong pisong merger sa Italy para lang bumalik rito. Masisira ang pangalan niya sa mga foreign investors at malulugi pa rin ang kumpanya. Ayoko pong magpanik siya roon habang nasa gitna ng critical na negosasyon. Sagot ni Leo.
Tumayo si Freya at naglakad-lakad sa sala. Nag-isip siya ng mabilis. Walang sino man sa kumpanyang nakakakilala sa kanyang muka. Maging sa kasal nila, iilang pinagkakatiwalaang kamag-anak at saksi lang ang nandoon dahil sa kagustuhan na itago siya ni Dylan. Isang matapang at mapangahas na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Ang isang reyna ay hindi pwedeng maupo lang sa trono habang sinusunog ang kaharian ng kanyang hari. Leo, kailangan kong pumasok sa kumpanya. Kailangan kong alamin kung sino-sino ang mga kasabwat ni Gilbert. Pero madam, paano po yun? Kung papasok kayo bilang opisyal o executive, maghihinala sila dahil bago ang pangalan mo. Isang matamis ngunit may halong bagsik ng ngiti ang sumilay sa labi ni Freya. Papasok ako sa posisyon kung saan walang pumapansin sa'yo. Pero naririnig mo ang lahat ng sekreto ng mga boss. Mag-a-apply ako bilang janitress. Kinabukasan, hinubad ni Freya ang kanyang mamahaling singsing at kwintas. Itinago niya ang kanyang kutis mayaman sa pamamagitan ng pagsusuot ng simpleng t-shirt, kupas na maong at lumang sapatos. Itinali niya ng mahigpit ang kanyang buhok at nagsuot ng malaking salamin upang maitago ang kanyang kagandahan. Sa tulong ng peking resume na inihanda ni Leo gamit ang ibang pangalan, madali siyang natanggap ng agency na nagpapadala ng mga utility workers sa gusali ng kanyang asawa. Hawak ang map at cleaning cart, humakbang si Freya papasok sa dambuhalang labi ng Lucius Global. Tumingala siya sa malaking logo ng kumpanya at bumulong sa kanyang sarili habang hinahawakan ng tapat ng kanyang puso. Dylan, binuwis mo ang lahat para protektahan ang mundo ko. Ngayon, ako naman ang magiging lihim mong sundalo para protektahan ang mundo mo. Magtutuos kami ng mga nagtataksil sa'yo. Diretso siyang naglakad patungo sa elevator ng mga utility worker, handang harapin ang mga anino na nagtatangkang pabagsakin ng imperyo ng lalaking pinakamamahal niya. Mabigat ang amoy ng floor wax at disinfectant na sumalubong kay Freya sa loading dock ng Lucius Global. Para sa isang babaeng nakasanayan ang amoy ng mamahaling orchid at mamahaling French perfume sa kanilang mansyon, ang hanging ito ay bago sa kanyang mga baga, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Oh, ikaw ba yung bagong proxy mula sa agency? Si Ina? Tanong ng isang matabang babae na may hawak na clipboard. Siya si Aling Marta, ang head supervisor ng mga utility worker. Opo, Aling Marta, ako nga po. Sagot ni Freya, gamit ang peking pangalan na nakasulat sa kanyang ID card. Bahagya niyang inayos ang malaking salamin sa kanyang mata at hinila pababa ang kupas na asul na uniforme ng janitress. O sige, dahil bago ka, doon ka muna sa 25th floor. Nandoon ang mga executive offices. Medyo mapili at masungit ang mga tao ron, kaya siguraduhin mong malinis ang bawat sulok. Lalo na ang boardroom, may malaking meeting ang mga boss mamayang 10:00. Bili ni Aling Marta bago ibinigay sa kanyang isang cleaning cart na may mop, basahan at sari-saring panlinis. Salamat po, gagawin ko po ang makakaya ko. Magalang na tugon ni Freya habang itinutulak ang cart patungo sa elevator ng mga empleyado. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot sa trabaho, kundi dahil sa galit. Ang 25th floor ang mismong palapag kung nasaan ang opisina ng kanyang asawa. Ang opisina na ngayon ay nilalapastangan ng mga taong pinagkakatiwalaan nito. Eksaktong 9:30, nagsimulang magsidatingan ng mga opisyal sa boardroom. Pumasok si Freya na may dalang basahan at spray bottle. Nagkukunwaring abala sa pagpupunas ng mahabang glass table, habang ang totoo ay sinisiyasat niya ang bawat muka ng pumapasok. Hoy, dalaan mo dyan! Lalabas na ang mga papel para sa meeting. Pagalit na utos ng isang babaeng naka-designer suit at may makapal na kolorete sa muka. Siya si Brenda, ang head security ng kumpanya na madalas purihin ni Dylan sa mga sulat nito noon bilang isang efficient worker. Kaya pala efficient dahil mahusay magtago ng baho. Sa loob-loob ni Freya habang pilit na yumuyuko upang magmukhang sunod-sunuran. Opo ma'am, matatapos na po. Eksaktong 10:00 nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may mayabang na lakad, pinalilibutan ng 3 bodyguard.
Si Gilbert Lucius, ang pinsan ni Dylan. Hawak nito ang isang gintong fountain pen na alam ni Freya na regalo pa mismo ni Dylan noong nakaraang Pasko bilang simbolo ng tiwala. Simulan na natin ang meeting. Seryosong saad ni Gilbert habang nauupo sa mismong silya ni Dylan sa dulo ng mesa. Kumulo ang dugo ni Freya nang makita ang kawalan ng respeto ng lalaki sa pwesto ng kanyang asawa. Umupo si Freya sa isang sulok, hawak ang map at kunwaring pinupunasan ang gilid ng water dispenser malapit sa pinto. Dahil itinuturing lamang siyang hangin ng mga naroon, malayang nag-usap ang mga opisyal na tila walang nakikinig. Sir Gilbert, may problema tayo. Simulang ulat ng isang financial manager. Ang internal auditor na si Santos ay nagsisimula ng magtanong tungkol sa nawawalang 50 milyong piso mula sa logistics budget. Kung magpapatuloy siya sa pag-ungkat, baka makarating ito sa Italy bago matapos ang merger ni Dylan. Nagtiim ang bagang ni Gilbert. Gawan na ninyo ng paraan. Takutin niyo si Santos. Sabihin ninyo na kung gusto pa niyang makita ang pamilya niya manahimik siya. At ikaw Brenda, siguraduhin mo ang lahat ng email na galing sa Italy dadaan muna sa'yo. Walang makakarating na kahit anong sumbong kay Dylan. Nakadivert na po ang lahat, sir. Ang mga report na pinipirmahan ninyo ang siyang natatanggap ni Sir Dylan linggo-linggo. Nakangiting sagot ni Brenda. Napakapit ng mahigpit si Freya sa hawakan ng map. Halos mabaon ang kanya mga kuko sa kahoy. Gusto niyang sumigaw at ipatapon ng mga taong ito sa kulungan sa mismong sandaling yun. Ngunit alam niyang kailangan niya ng solidong ebidensya. Kung lalaban siya ngayon ng walang hawak na dokumento, madali siyang mapapaalis ni Gilbert dahil siya ang may-ari ng pansamantalang kapangyarihan sa Pilipinas. Matapos ang 2 oras na meeting, nagsimula nang lumabas ang mga opisyal. Naiwan si Gilbert at Brenda sa loob ng silid. Habang nagwawalis si Freya malapit sa mesa, hindi sinasadyang nasagi ng dulo ng kanyang walis ang basurahan. Dahilan upang matapon ng ilang papel na pinunit at itinapon ni Gilbert kanina. Ano ba? Napakatanga mo naman! Sigaw ni Brenda, sabay hablot sa braso ni Freya at itinulak ito ng bahagya. Hindi mo ba alam kung magkano ang sapatos ni Sir Gilbert? Kung nadumihan mo yan, kahit ibenta mo pa ang buong buhay mo, hindi mo mababayaran yan. Nalaglag ang salamin ni Freya sa lakas ng tulak. Sa isang saglit, napaangat ang kanyang muka at nagtagpo ang mga mata nila ni Gilbert. Natigilan si Gilbert ng ilang segundo. May kung anong pamilyar sa kagandahan ng mukha ng janitress na nasa harap niya. Bagamat marumi ito at walang kolorete, bago pa man makilala ni Gilbert kung sino siya, mabilis na lumapit si Leo na kanina pa pala nagmamasid sa labas ng boardroom bilang bahagi ng security detail ng palapag. Pasensya na po Sir Gilbert, Ma'am Brenda. Harang ni Leo, sabay pulot sa salamin ni Freya at mabilis itong ibinalik sa mukha ng kanyang amo. Bago lang po ang utility worker na tumula sa agency. Ako na po ang magpaparating ng reklamo sa kanilang supervisor para matanggal agad siya. Siguraduhin mo lang Leo, ayoko na mga tangang katulong dito sa executive floor. Asik ni Brenda. Umalis ka na rito. Utos ni Leo kay Freya na may lihim na senyas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Yumuko si Freya, pinulot ang kanyang cleaning cart at mabilis na lumabas. Ngunit bago sumara ang pinto ng boardroom, nilingon niya si Brenda at Gilbert. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata sa ilalim ng makapal na salamin. Ang mayroon lang ay ang bagsik ng isang reynang handang magpabagsak ng mga traidor. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa fire exit, naramdaman ni Freya ang pag-vibrate ng kanyang personal na telepono sa loob ng kanyang bulsa. Lihim niya itong kinuha. Ang pangalan ng kanyang asawa ang nakasulat sa screen. Huminga ng malalim si Freya. Pinawi ang galit sa kanyang muka at pinalitan ito ng pinakamatamis at pinakamalambing niyang boses bago sinagot ang tawag. Hello love? Pabulong niyang saad habang sumasandal sa pader ng fire exit. Pilit na itinatago ang hinihingal na boses mula sa katatapos lang na engkwentro. Sumandal si Freya sa malamig na semento ng fire exit. Pilit na pinapakalma ang kanyang naghahabol na hininga. Marahan niyang idinikit ang telepono sa kanyang tenga. Ang marinig ang boses ng lalaking nagmamay-ari ng dambuhalang gusaling ito
ay tila isang malamig na tubig sa gitna ng disyerto ng kanyang galit. Hello love, pabulong at malambing na saad ni Freya. Gumamit siya ng pinakamatamis niyang tono upang hindi mapansin ni Dylan ang panginginig ng kanyang boses matapos ang engkwentro kay Brenda. Love, sa wakas sinagot mo rin. Kanina pa ako tumatawag. Bakit pabulong ang boses mo? Katatapos mo lang bang matulog? O nagising ba kita? Hindi love. Nakahiga lang ako dito sa kama. Medyo sinisipon lang ako kaya ganito ang boses ko. Huwag kang mag-alala. Sinisipon ng baby ko? Agad na napalitan ng matinding pag-aalala ang boses ni Dylan. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang marangyang hotel suite sa Milan, binitiwan ni Dylan ang mamahaling fountain pen na hawak at tuluyang isinantabi ang mga papeles ng negosasyon. Uminom ka na ba ng gamot? Nasa si Leo. Tatawagan ko siya ngayon din para ipabili ka ng sopas at mga bitamina. Gusto mo bang lumipad ako pabalik din ngayong gabi? Naiyak ng bahagya si Freya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pagkaantig. Kahit nasa kalagitnaan ito ng pinakamalaking merger ng kanyang buhay, si Freya pa rin ang una nitong prioridad. Kung alam lang ni Dylan ang kumpanyang ipinundar niya, dahan-dahang sinusunog ng sarili niyang kamag-anak. Wag love, wag ka na munang babalik. Pigil ni Freya, pilit na pinatatawa ang sarili upang maging natural ang tunog. Mababaw na sipon lang to, dala lang ng panahon at saka uminom na ako ng gamot. Wag mo nang istorbohin si Leo, marami ring ginagawa yun dito. Ang totoo, si Leo ay kasalukuyang nagbabantay sa labas ng fire exit upang walang makakita sa asawa ng kanyang boss. Sigurado ka ha? Bulong ni Dylan, ang boses ay puno pa rin ng lambing na tila ba hinahaplos ang pisngi ni Freya mula sa malayo. Kung alam mo lang kung gaano kita ka-miss Freya, ang lamig-lamig dito sa Italy. Walang yumayakap sa akin sa gabi. Walang nagluluto ng paborito kong agahan. Pakiramdam ko, kalahati ng kaluluwa ko'y naiwan dyan sa Pilipinas. Miss na rin kita love. Sagot ni Freya. Tuluyang pumatak ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Dinarama ang mabilis na tibok nito. Araw-araw kitang iniisip. Palagi kitang ipinagdarasal na maging matagumpay ka dyan. Lahat ng ginagawa ko dito para sa iyo love. Para sa hinaharap nating dalawa. Kaya gusto kong maging ligtas ka lang dyan sa mansyon. Huwag kang aalis nang walang kasamang security ha. Ayokong mapahamak ang nag-iisa kong kayamanan. Habang nagsasalita si Dylan, biglang bumukas ang pinto sa ibabang bahagi ng fire exit. Rinig ang yabag ng mabibigat na sapatos at ang boses ng ilang empleyado na nagrereklamo tungkol sa trabaho. Nagpanik si Freya. Kung maririnig ni Dylan ang ingay ng kumpanya, mabubuwag ang kanyang pagpapanggap. Mabilis na tinakpan ni Freya ang mouthpiece ng telepono at sumiksik sa pinakamadilim na sulok sa ilalim ng hagdan. Love, nandyan ka pa ba? Ano yung ingay na yun? Tanong ni Dylan. Naging alerto ang boses ng isang matalim na businessman. Ano yun love? Yung telebisyon? Pagsisinungaling ni Freya habang pinipigilan ang kanyang paghinga. Nanonood kasi ako ng action movie kaya medyo maingay. Sandali, lalakasan ko lang ang aircon para hindi mo marinig. Huminga ng malalim si Dylan sa kabilang linya na tila naniwala naman sa palusot ng asawa. Akala ko kung ano na eh. Sige na, magpahinga ka na aking Reyna. Kailangan ko na ring pumasok sa susunod na boardroom meeting dito. Pero tandaan mo to ha, kahit gaano kahirap ang mga transaksyon dito. Isang isip ko lang sa mukha mo at sa mga ngiti mo. Nawawala ang lahat ng pagod ko. I love you so much, Freya Lucius. I love you more, Dylan. Sobrang mahal kita. Bulong ni Freya na puno ng emosyon. Gawin mo ang dapat mong gawin dyan ha. Huwag mo kong alalahanin. Kakayanin ko ang lahat dito. I know. You are strong, my love. Sige na, mag-iingat ka. Bye. Nang maputol ang tawag, dahan-dahang ibinaba ni Freya ang kanyang kamay. Napasandal siya sa pader at tuluyang napaupo sa sementong hagdan. Ang matamis na pag-uusap na yon ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang pagmamahal ni Dylan ang nagsilbing gasolina sa kanyang nag-aalab na determinasyon. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Isinuot muli ang kanyang malaking salamin at tumayo ng may bagong tikas.
Ang mahinang janitress na itinulak ni Brenda kanina ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa madilim na fire exit ay ang tunay na asawa ng bilyonaryo. Ang reynang handang dumanas ng hirap para protektahan ang imperyo ng kanyang hari. Bumukas ang pinto ng fire exit at pumasok si Leo. Bakas ang pag-aalala. Madam Freya, maayos po ba ang lahat? Ano pong sabi ni Sir Dylan? Tumingin si Freya kay Leo. Ang kanyang mga mata pinalitan ng bagsik at seryosong determinasyon. Maayos ang lahat, Leo. Walang alam si Dylan at hindi niya dapat malaman. Seryosong utos ni Freya habang inaayos ang kanyang uniforme. Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang opisina ng internal auditor na si Ginang Santos? Kailangan natin siyang kausapin bago siya maunahan ng mga tao ni Gilbert. Gabi na nang makabalik si Freya sa kanilang mansyon. Pagod na pagod ang katawan niya. Hindi siya sanay sa pisikal na trabaho. Lalo na ang pagtulak ng mabigat na cleaning cart na sumalpok pa sa mga tauhan ni Gilbert kanina. Matapos ang mahabang shower upang alisin ang amoy ng disinfectant, nagsuot siya ng isang malambot na silk na nightgown. Habang nagpapatuyo ng buhok sa harap ng salamin, napansin niya ang isang madilim na pasa sa kanyang siko. Nakuha niya ito nang pwersahan niyang itulak ang cart sa basement upang iligtas si Ginang Santos. Ang sakit. Bulong niya sabay hawak sa pasa. Ngunit bago pa man niya mahanapan ito ng cream, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula kay Dylan. Mabilis nang umayos ng upo si Freya sa kama. Itinago niya ang kanyang nasaktang siko sa ilalim ng unan at pinilit na maging sariwa ang muka bago pinindot ang sagot. Love. Bungad ni Dylan sa screen. Nasa loob ito ng kanyang sasakyan sa Italy. Kasalukuyang bumabagtas sa gabi ng Milan. Nakalugay ang ilang hibla ng buhok nito at nakaluwag ang mamahaling kurbata. Bakas ang pagod mula sa buong araw na pakikipagpulong sa mga foreign investors. Ngunit sa sandaling makita nito ang mukha ni Freya, biglang nagliwanag ang mga mata ng bilyonaryo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Magandang gabi aking Reyna. Nakasurvive din sa mahabang araw. Paano ang pakiramdam ng baby ko? Maayos na ba ang sipon mo? Uminom ka na ba ng gamot? Maayos na ako, love. Kita mo naman masigla na ako. Ikaw, kumain ka na ba? Mukhang pagod na pagod ang asawa ko ah. Busog na ako dahil nakita ko na ang mukha mo. Pero ang totoo, love, sobrang hirap ng mga negosasyon dito. Ang daming hinihinging requirements ng mga Italyano. May mga oras na gusto ko nang iwanan ng lahat at lumipad pabalik dyan para lang mayakap ka. Huwag kang susuko, love. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo ang Lucius Global. Dugo at pawis ang ibinuhos mo dyan. Kaya pakiusap, maging matatag ka dyan ha. Huwag kang mag-alala sa akin dito. I know, Freya. Kaya ko lang naman pinagbubutihan dito'y para sa atin. Gusto kong ibigay sa'yo ang pinakamagandang buhay. Yung buhay na hindi mo kailangang dumanas ng kahit anong hirap o sakit. Habang nag-uusap sila, gumalaw si Freya upang ayusin ang pagkakahiga niya dahil sa biglaang kilos, napaungol siya ng bahagya sa sakit nang maipit ang kanyang pasa. Love, ano yan? May masakit ba sa'yo? Wala, love. Medyo nangalay lang ang likod ko. Palusot ni Freya, ngunit hindi basta-basta naluloko si Dylan. Ipakita mo sa akin ang kanang braso mo, Freya. May tinatago ka sa ilalim ng unan. Love, wala naman akong tinatago. Freya, please. Ipakita mo sa akin. Seryoso't may otoridad na ang boses ni Dylan. Bagamat bakas ang matinding kaba. Walang nagawa si Freya kundi dahan-dahang ilabas ang kanyang braso at iangat ang siko sa tapat ng kamera. Nang makita ni Dylan ang malaking itim at asul na pasa sa maputing balat ng asawa, tila ba sinaksak ang puso ng bilyonaryo. Kita sa screen ang biglang pagtiim ng bagang ni Dylan at panginginig ng kanyang mga kamay. Saan nakuha yan? Mahinang tanong ni Dylan. Sinong gumawa niyan sa'yo, Freya? Umalis ka ba ng bahay? May pumasok ba dyan sa mansyon? Sabihin mo sa akin ngayon din. Tatawagan ko ang buong security force. Love, kumalma ka please. Walang pumasok dito. Ang totoo, nadulas ako sa banyo kanina habang nagmamadaling kumuha ng tuwalya. Tumama ang siko ko sa gilid ng tub. Kasalanan ko, hindi kasi ako nag-iingat. Tinitigan siya ni Dylan sa mga mata. Naghahanap ng kasinungalingan.
Ngunit dahil sa pagmamahal at takot para sa asawa, naniwala ito. Huminga ng malalim ang lalaki at ramdamang matinding pagsisisi. Patawad love, kasalanan ko to. Wala ko riyan para alagaan ka. Wala ko sa tabi mo kapag nasasaktan ka. Pakiramdam ko napakawalang kwenta kong asawa ngayon. Huwag mong sabihin yan, Dylan. Pumatak na rin ang mga luha sa mata ni Freya. Napakabuti mong asawa. Pinoprotektahan mo ko kahit malayo ka. Isang pasalang naman to, mawawala rin to bukas. Ang mas mahalaga sa akin ay ang kaligtasan mo dyan. Kaya please, huwag kang mag-alala. Inilapit ni Dylan ang kanyang mga labi sa screen ng telepono. Eksaktong sa tapat ng pasa ni Freya. Sana nandyan ako para halikan yan, para mawala ang sakit. Please mag-iingat ka aking Reyna. Kung may mangyaring masama sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Guguho ang buong mundo ko kapag nawala ka. Mag-iingat ako, love. I love you so much. I love you more than life myself, Freya. Magpahinga ka na ha. Pipilitin kong tapusin ng mabilis sa mga transaksyon dito para makauwi na ako sa'yo. Nang matapos ang tawag, mahigpit na niyakap ni Freya ang kanyang unan. Ang pag-aalala at pagmamahal ni Dylan ang pinakamalakas na kalasag na mayroon siya. Ngunit lalo ring tumindi ang kanyang galit sa mga taong nagpapasakit sa kanyang asawa. Gilbert, Brenda. Bulong ni Freya sa dilim habang tinititigan ang pasa sa kanyang siko. Ang pasang to'y babayaran ninyo ng buong imperyo ninyo. Hindi nyo kilala kung sino ang binabangga nyo. 6:00 ng gabi. Maliwanag pa ang kalangitan sa labas, ngunit halos walang tao na sa 25th floor ng Lucius Global. Karamihan sa mga rank and file na empleyado ay nakaalis na. Maliban sa ilang utility workers na nag-overtime para ihanda ang opisina para sa susunod na araw. Hawak ang isang basahan at spray bottle, dahan-dahang lumapit si Freya sa pintuan ng opisina ni Gilbert. Nakaloop naman ang CCTV sa palapag na ito sa tulong ni Leo. Kaya mayroon siyang eksaktong 20 minuto para kumilos nang hindi nakikita ng security room ng kumpanya. Nang masigurong walang tao sa pasilyo, pumasok sa loob si Freya. Ang marangyang opisina ng kanyang asawa ay binago na ni Gilbert. Pinalitan ang mga minimalistang dekorasyon ng mga mamahaling antigong kagamitan at mga painting na nagpapakita ng labis na kayabangan. Diretso siyang naglakad sa malaking mahogany desk. Sa ibabaw nito, nakalatag ang isang makapal na folder na may pulang marka. Confidential. Binuksan ito ni Freya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat. Ito ang plano ni Gilbert na magdeklara ng peking bankruptcy sa mga lokal na sangay ng Lucius Global upang pwersahang ibenta ang mga asset nito sa isang dummy company na siya rin ang may-ari. Kapag nangyari to, mawawalan ng kontrol si Dylan sa sarili niyang kumpanya bago pa man ito makabalik mula sa Italy. Napakasama mo, Gilbert. Nanginginig sa galit na bulong ni Freya. Mabilis niyang kinuha ang mga papeles at naglakad patungo sa malaking heavy-duty photocopy machine sa sulok ng opisina. Maingat niyang inilatag ang unang pahina sa ibabaw ng salamin at pinindot ang start. Ang tunog ng makina ay tila ba napakalakas sa katahimikan ng silid. Lumabas ang unang kopya. Isinunod niya ang ikalawa, ikatlo at ikaapat. Nasa ikapitong pahina na siya nang biglang makarinig siya ng tunog ng takong ng sapatos mula sa labas ng pasilyo. Ang mabilis at pamilyar na lakad ng mamahaling takong, si Brenda. Nakalimutan ko nga pala yung flash drive sa lamesa ni Sir. Rinig na boses ni Brenda mula sa labas. Mukhang may kausap ito sa kanyang Bluetooth headset habang naglalakad patungo sa pinto. Inatake ng kaba ang buong sistema ni Freya. Ang photocopy machine ay kasalukuyan pang nagpiprint ng ikawalong pahina. Kung titigilan niya ito, mag-e-error ang makina at lilikha ng ingay. Kung tatakbo naman siya, maiiwan ng mga nakopyang papeles. Mabilis ang naging pag-iisip ni Freya. Hinablot niya ang lahat ng natapos na kopya at isiniksik ito sa loob ng kanyang malaking cleaning apron. Agad niyang pinindot ang cancel sa makina. Kinuha ang orihinal na folder at mabilis na ibinalik ito sa eksaktong pwesto sa ibabaw ng lamesa ni Gilbert. Eksaktong paglapat ng folder sa mesa ay ang siyang pag-ikot ng doorknob ng opisina. Walang ibang matataguan sa malapit kundi ang ilalim ng mismong lamesa ni Gilbert. Agad na sumisid si Freya sa ilalim.
Bitbit ang kanyang basahan at spray bottle, eksaktong segundo bago tuluyang bumukas ang pinto. Bumukas ang ilaw. Pumasok si Brenda. Seryoso ang muka habang may kausap pa rin sa telepono. Oo, hawak na ni Sir Gilbert ang mga board members. 3 na lang ang natitirang tapat kay Dylan. Madali na silang patahimikin bukas. Ano? Yung mga dokumento sa bankruptcy? Huwag kang mag-alala. Nakalatag lang sa lamesa niya. Walang makakakita rito. Wika ni Brenda habang naglalakad palapit sa mesa. Mula sa ilalim ng lamesa, nakikita ni Freya ang mga paa ni Brenda na may suot na pulang sandalyas. Ilang pulgada lang ang layo sa mukha niya. Halos pigilin ni Freya ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay pumupukpok ng napakabilis. Tila ba maririnig ito ng sekretarya sa sobrang lakas. Yumuko si Brenda upang buksan ang drawer ng lamesa para hanapin ang flash drive. Sa kanyang pagyuko, bahagyang dinalo ng kanyang paningin ang ilalim ng mesa. Namilog ang mga mata ni Freya. Kung titingin pa ng bahagya si Brenda sa ilalim, siguradong mabibisto siya. Sa gitna ng tensyon, mabilis na nag-spray si Freya ng disinfectant sa hangin mula sa kanyang pwesto, patungo sa dulo ng sapatos ni Brenda. Ano ba yan? Naubos si Brenda dahil sa tapang ng amoy ng kemikal na biglang sumingaw sa paligid. Napahakbang ito pa atras habang nagpapagpag ng kanyang ilong. Bakit amoy muriatic acid dito? Napakatanga talaga ng mga janitress na naglilinis dito. Hindi marunong mag-flush ng maayos. Dahil sa inis sa amoy, hindi na itinuloy ni Brenda ang pag-inspeksyon sa ilalim ng mesa. Mabilis nitong hinablot ang flash drive sa ibabaw ng drawer. Kinuha ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng opisina sabay dabog ng pinto. Nang mamatay ang ilaw at tuluyang tumahimik ang paligid, dahan-dahang gumapang palabas si Freya mula sa ilalim ng mesa. Napaupo siya sa sahig, hinahabol ang kanyang hininga habang ang kanyang buong katawan ay pinapawisan ng malamig. Inilabas niya ang mga nakopyang papeles mula sa kanyang apron. Bahagyang nalukot ang mga ito, ngunit malinaw pa rin ang numero at pirma ng mga peking transaksyon ni Gilbert. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng takot na kanyang dinanas. Muntik na yun pero hawak ko ng leeg mo, Gilbert. May ebidensya na ako. Tumayo siya at inayos ang kanyang utility uniform at lumabas ng opisina na tila walang nangyari. Alam niyang ang bawat segundong lumilipas ay mas nagiging mapanganib, ngunit mas lalo ring tumitindi ang kanyang pananabik na makitang bumagsak ang mga nagtaksil sa kanyang asawa. Ligtas na nakarating sina Freya at Leo sa isang maliit at tagong apartment sa labas ng syudad. Naipaliwanag niya na din ang lahat dito. Kaya't ito ang safe house na inilaan ni Leo para sa pamilya nito para sa seguridad. Sa ibabaw ng isang lumang kahoy na lamesa, maingat na inilatag ni Freya ang mga nakalukot na pahina ng pinrint niya na nakuha niya mula sa opisina ni Gilbert. Isinuot ni Ginang Santos ang kanyang salamin sa pagbabasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isang sinusuri ang mga numero at pirma sa mga photocopy. Si Leo naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, nananatiling alerto habang nagbabantay sa labas. Diyos ko, higit pa sa inaasahan ko ang pagnanakaw na ginagawa nila Madam Freya. Bulong ni Ginang Santos habang unti-unting namumutla ang kanyang muka sa bawat pahinang binabasa. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong ni Freya habang nakatitig sa mga komplikadong financial chart. Ipinatong ng auditor ang kanyang daliri sa isang partikular na bank account number na paulit-ulit na lumalabas sa mga dokumento. Tingnan niyo to. Ang account na ito nakarehistro sa isang shell company sa Cayman Islands. Sa unang tingin, mukha itong lehitimong foreign investor na binabayaran ng Lucius Global para sa mga makinarya. Ngunit sa likod nito, si Gilbert ang nag-iisang may-ari. Lumapit si Leo mula sa bintana upang tingnan din ang papel. Ibig sabihin, doon diretso ang mga pondo na nawawala sa logistics at marketing? Tumango ang matanda. At ang mas malala pa, tingnan ninyo ang huling pahina. May petsa ito. Nakasaad dito na darating sa Biyernes 3 araw mula ngayon, magpapadala si Gilbert ng huling transaksyon na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Kapag pumasok ang perang iyan sa account ng Cayman Islands,
tuluyan ng mapifreeze ang operasyon ng Lucius Global sa Pilipinas. Mapipilitan silang magdeklara ng bankruptcy. Nagtiim ang bagang ni Freya. Ramdam niya ang lamig ng galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. At sa sandaling mangyari yun, bibilhin ng Goldcrest Holdings ni Gilbert ang mga ari-arian ng kumpanya sa napakababang halaga. Pagbalik ni Dylan mula sa Italy, wala na siyang kumpanyang babalikan. Eksakto, madam. Mabigat ang boses ni Ginang Santos. Napakatalino ng plano ni Gilbert. Ligal itong tingnan sa ibabaw, ngunit isang malaking sabotahe sa loob. Naglakad-lakad si Freya sa loob ng maliit na sala. Nag-iisip ng malalim. Ang kanyang puso ay pumupukpok sa halo-halong emosyon. Takot para sa kinabukasan ng imperyo ng kanyang asawa. Ngunit may malaking paninindigan na hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Leo, kaya mo bang itrace kung sino ang banker o contact person ni Gilbert sa bangkong ito dito sa Pilipinas? Kaya ko po, madam. May mga kakilala ko sa Anti-Money Laundering Division. Kung ibibigay niyo sa akin ang account number na to, maaari nating malaman kung aling lokal na sangay ang nagpoproseso ng mga wire transfer. Gawin mo yan ngayon din. At Ginang Santos, kailangan ko ang buong tulong mo. Gusto kong ihanda mo ang isang kumpletong audit report na naglalaman ng lahat ng totoong numero. Itabi mo to sa isang secure na flash drive. Gagamitin natin to sa tamang panahon. Masusunod po, Madam Freya. Seryosong sagot ng matanda habang may panibagong lakas at pag-asa sa kanyang mga mata. Bago pa man makasagot si Leo, biglang nag-vibrate ang telepono ni Freya sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng asawa. Huminga ng malalim si Freya. Sumenyas kina Leo at Ginang Santos na manahimik at mabilis na naglakad patungo sa balkonahin ng apartment upang sagutin ang tawag. Pinalitan niya ang kanyang mukha ng isang matamis at banayad ng ngiti bago pinindot ang screen. Hello, love? Malambing niyang saad habang tinitingnan ng mga bituin sa kalangitan. Pilit na hinahanap ang kapayapaan sa boses ng lalaking pinakamamahal niya. Love, kagigising ko lang dito. Katatapos lang ng unang bahagi ng pirmahan. Naalala agad kita. Kumain ka na ba ng hapunan? Bakit parang may naririnig akong ingay ng mga sasakyan sa background mo? Napatigil si Freya. Bahagyang napalingon sa kalsada sa ibaba ng apartment. Love, binuksan ko kasi ang bintana ng kwarto natin. Medyo mainit kasi ang gabi ngayon, kaya gusto ko ng sariwang hangin. Kumain na ako, wag kang mag-alala. I miss you so much, Freya. Bulong ni Dylan. Ang boses ay naging malalim at puno ng emosyon. Habang pumipirma ako ng mga kontrata kanina, iniisip ko konting tiis na lang. Kapag natapos itong merger na to, hindi na kita kailangang itago. Ipakikilala ko na sa buong mundo ang nag-iisang babaeng nagmamay-ari ng puso ko. Napaiyak si Freya. Pinahid ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Dylan, kung alam mo lang kung paano ko ipinaglalaban ang pagmamahal mo ngayon. Sa loob-loob niya. Sapat na sa akin ang alam nating dalawa, love. Sagot ni Freya. Ang boses ay bahagyang naging emosyonal. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo dyan. Ako nang bahala rito. Hihintayin kita. Miyerkules ng umaga. Mas lalong naging mabigat ang hangin sa loob ng Lucius Global. Hawak ang isang feather duster at basahan. Marahang nagpupuna si Freya ng mga display case sa labas ng executive hallway. Sa ilalim ng kanyang makapal na salamin, matalas niyang pinapakiramdaman ang paligid. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Gilbert. Lumabas si Brenda na pulang-pula ang mukha sa galit. Ngunit bago pa man ito makalayo, hinablot ni Gilbert ang braso nito at marahas itong hinila pabalik sa loob. Mabilis ngunit tahimik na humakbang si Freya patungo sa pinto. Dahil sa pagmamadali ni Gilbert, hindi nito tuluyang nailapat ang lock. May maliit na siwang na sapat upang marinig ang nagngangalit na boses ng magkasabwat. Ipinatong ni Freya ang kanyang basahan sa hawakan ng pinto at itinuon ang kanyang tenga. Nababaliw ka na ba, Brenda? Paanong nawawala ang huling 3 pahina ng project? Ikaw ang may hawak ng susi ng opisina ko kagabi. Huwag mo nga akong sigawan, Gilbert. Iniwan ko yan sa ibabaw ng lamesa mo nang kunin ko ang flash drive. At sinong tangang magpapasok ng kung sino rito? Nakalakang palapag na to. Pero kulang ang dokumento. May kumuha ng pahina kung nasaan ang account number ng Goldcrest Holdings.
Kung makakarating ito sa board bago ang Biyernes, hinding-hindi papasok ang 2 bilyong piso. Masisira ang lahat ng plano ko. Sino naman ang kukuha niyan? Ang mga natitirang board members? Wala silang access dito. Katwiran ni Brenda. Napatigil ito ng ilang saglit bago muling nagsalita. Mas mababa ang tono, ngunit puno ng hinala. Teka, kagabi may naamoy akong kakaiba rito. Amoy disinfectant. At bago ko pumasok, may narinig akong parang photocopy machine na kamamatay lang. Napakapit si Freya sa hawakan ng kanyang feather duster. Huminto ang tibok ng kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Ang mga janitress, ang mga hampas lupang utility worker na yan. Palaboy-laboy sila rito gabi-gabi para maglinis. Baka may isa sa kanilang pumasok at nag-usisa sa mga papel mo. Mga walang kwentang utusan. Tawagan mo ang agency ngayon din. Ipa-background check mo ang lahat ng naglilinis sa palapag na to sa nakalipas na 2 araw. At kung sino man ang kahinahinala, ipatapon mo sa mga tauhan natin. Siguraduhin mong hindi na sila makakapagsalita kailanman. Gagawin ko yan ngayon din. Mabilis na sagot ni Brenda at narinig ni Freya ang tunog ng mga hakbang nito patungo sa pinto. Mabilis at walang ingay na umatras si Freya. Eksaktong pagbalik niya sa pagpupunas ng display case ay siyang pagbukas ng pinto. Lumabas si Brenda. Bakas ang bagsik sa mga mata. Tiningnan nito si Freya mula ulo hanggang paa. Hoy janitress! Tawag ni Brenda. Dahan-dahang humarap si Freya. Ibinaba ang kanyang ulo at inayos ang kanyang malaking salamin upang magmukhang natatakot. Opo, Ma'am Brenda. May maipaglilingkod po ba ako? Sino ang kasama mong naglinis dito kagabi? May napansin ka bang pumasok sa opisina ni Sir Gilbert? Naku ma'am, wala po. Ako lang po ang nakatoka rito kagabi. Pagkatapos ko pong mag-map sa labas, umalis na po ako agad kasi natatakot po ako kapag madilim na. Wala naman po akong nakitang ibang tao. Tinitigan siya ng matagal ni Brenda. Tila kinikilatis kung nagsisinungaling ang babaeng nasa harap niya. Bago pa man makapagtanong muli ang sekretarya, sumulpot si Leo mula sa dulo ng pasilyo. Hawak ang isang logbook. Ma'am Brenda, may kailangan po ba kayo sa mga utility staff? Ito po ang logbook para sa linggong ito kung nais niyong suriin. Inagaw ni Brenda ang logbook at mabilis itong binuklat. Nakasulat doon ang peking pangalan ni Freya na Ina Salvador, kasama ang malinis nitong pirma. Sige Leo, ipahold mo muna ang pagpapalit ng mga proxy mula sa agency. Walang pwedeng umalis o pumasok sa palapag na to hanggat hindi natatapos ang Biyernes. Masusunod po, ma'am. Sagot ni Leo. Nang pumasok muli si Brenda sa kanyang sariling opisina, nagkatinginan sina Freya at Leo. Ang banta ay mas lalong naging totoo at malapit. Alam ni Freya na nagsisimula ng maghigpit ang natitirang oras. 2 araw na lang bago ang takdang Biyernes. Nang sumapit ang gabi, habang nasa loob ng sasakyan ni Leo pabalik sa mansyon, tahimik na nakatingin si Freya sa labas ng bintana. Ang kanyang personal na telepono ay nagsimulang mag-vibrate. Tumatawag na naman ang kanyang mahal na asawa. Huminga ng malalim si Freya. Pinawi ang tensyon sa kanyang muka at sinagot ang video call. Lumitaw ang muka ni Dylan. Pagod ngunit agad na napalitan ng labis na lambing nang siya ay makita. Nakaupo ito sa isang coffee shop sa Italy. May hawak na tasa ng espresso. Hi, aking Reyna. Katatapos lang ng hapunan ko rito, pero ikaw pa rin ang hinahanap ng panlasa ko. Bakit parang may lungkot sa mga mata mo ngayon, love? May problema ba dyan sa bahay? Naramdaman ni Freya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa kabila ng panganib na hinarap niya kanina, ang marinig ang boses ni Dylan ay sapat na upang ibalik ang lakas niya. Wala naman, love. Namimiss lang talaga kita. Pakiramdam ko, napakatagal ng 2 araw. 2 araw na lang, Freya. Matatapos na ang huling pirmahan sa Biyernes ng umaga rito. Pagkatapos nun, didiretso na ako sa airport para umuwi sa'yo. I can't wait to hold you in my arms again, love. Hinding-hindi na kita iiwang mag-isa. Hihintayin kita, Dylan. Sobrang mahal kita. Bulong ni Freya habang hinahawakan ang screen ng telepono. Nang maputol ang tawag, humigpit ang hawak ni Freya sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Leo sa pamamagitan ng rearview mirror. Leo,
Ihanda mo ang lahat para sa Biyernes. Sa mismong araw ng pagbabalik ng asawa ko, doon natin tatapusin ang kasamaan ni Gilbert. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng Lucius Global. Kinabukasan, Huwebes ng hapon, mas lalong naging manipis ang tali ng pasensya ni na Gilbert at Brenda. Hindi nagbago ang amoy ng disinfectant sa executive floor dahil sinadya ni Freya na mag-iwan ng bukas na bote ng panlinis sa isang sulok upang lituhin sila. Ngunit nagkamali siya sa isang bagay, ang talino ng isang desperadong kriminal. Habang nagwawalis si Freya malapit sa elevator, biglang bumukas ang pinto ng IT department. Lumabas si Brenda, hawak ang isang tablet. Kasunod si Gilbert na may usok na halos lumabas sa mga tenga sa galit. "I-zoom mo yan, Brenda!" utos ni Gilbert habang mabilis na naglalakad patungo sa direksyon ni Freya. "Siya yan, sir. Tingnan mo ang biometric lag at ang timestamp ng backup CCTV sa tapat ng server room. Walang ibang janitress na pumasok sa opisina mo kundi si Ina Salvador." Asik ni Brenda habang nakaturo ang daliri sa screen kung saan huling-huli ang anino ni Freya na lumabas sa silid kagabi. Bago pa man makakilo si Freya para tumakbo patungo sa fire exit, marahas na hinablot ni Gilbert ang kanyang braso. Sa lakas ng pagkakahila, nabitiwan ni Freya ang kanyang walis at natanggal ang kanyang makapal na salamin. Dahilan upang malaglag ito sa sahig at mabasag. "Ikaw nga! Ikaw ang nagnanakaw ng mga dokumento ko. Sinong nagutos sa'yo? Sino ang binibentahan mo ng impormasyon ng kumpanya?" "Bitiwan mo ko, Gilbert!" Galit na seryosong saad ni Freya, gamit ang kanyang totoong boses. Hindi na siya nagmakaawa tulad ng isang takot na utility worker. Tinitigan niya ito ng buong tapang. "Aba, sumasagot ka pa?" bulyaw ni Gilbert. Sa halip na dalhin siya sa isang silid upang tanungin ng pribado, pinili ni Gilbert na hilingin ang pansin ng lahat upang gumawa ng isang malaking eksena at itago ang sarili nitong baho. Marahas na kinaladkad ni Gilbert si Freya sa gitna ng malawak at marangyang hallway ng executive floor. Maraming empleyado, sekretary at mga junior managers ang lumabas mula sa kanilang mga cubicle dahil sa ingay. "Tingnan niyong lahat ng babaeng to. Ang hampas lupang janitress na to ay isang taksil. Nagpanggap na utility worker mula sa agency para lang makapasok sa opisina ko at magnakaw ng mga sensitibong dokumento ng Lucius Global. Binabayaran ka ba ng mga kakumpetensya namin, ha?" "Sir Gilbert, nasasaktan siya. Bitiwan niyo siya." Sigaw ng isang dumaang empleyado, ngunit mabilis itong sinamaan ng tingin ni Brenda. "Huwag kayong makialam. Ang babaeng to ay isang espiya at magnanakaw. Dapat sa'yo, ipakukulong ngayon din." Sigaw ni Brenda habang itinutulak ang balikat ni Freya. Nakarating ang kaguluhan sa tapat ng main lobby ng 25th floor kung nasaan ang mga elevator. Pulang-pula ang braso ni Freya at ramdam niya ang matinding sakit. Ngunit hindi siya umiyak. Tumingala siya. Hinarap ang lahat ng empleyadong nakatingin sa kanya at lumingon kay Gilbert na may isang matalim at nakakangilabot ng ngiti. "Ang nag-iisa lang na magnanakaw sa gusaling to, Gilbert, walang iba kundi ikaw." Malakas at malinaw na saad ni Freya na umalingaw-ngaw sa buong hallway. "Ikaw at ang sekretarya mo ang nagpapasok ng mga peking transaksyon upang ubusin ang pondo ng asawa ko." "Anong asawa?" Natawa ng malakas si Gilbert, bagamat may kaunting kaba nang marinig ang huling sinabi ni Freya. "Nababaliw ka na ba? Security! Nasaan ang security rito? Ilabas ang babaeng to at ihanda ang pulis." Eksaktong pagkatapos ng sigaw ni Gilbert, tumunog ang main executive elevator. Bumukas ang pinto ng elevator. Ang unang lumabas ay si Leo na may seryoso at madilim na muka. Kasunod ang 4 na armadong security personnel na hindi galing sa kumpanya, kundi mga personal na bodyguards ng pamilya Lucius. Ngunit ang huling humakbang palabas ang siyang nagpatahimik sa buong palapag. Isang matangkad na lalaki na nakaitilya na suit, may hawak na mamahaling briefcase at may mga matang nagliliyab sa galit na tila ba handang pumatay ng sinumang humarang sa kanyang daan. Si Dylan Lucius.
Binitawan ni Dylan ang kanyang briefcase sa sahig at diretsyong tumingin sa gitna ng hallway. Ang kanyang paningin ay bumaba sa kamay ni Gilbert na mahigpit pa ring nakahawak sa pulang-pulang braso ng kanyang asawa. Ang asawang iniwan niyang malinis, ligtas at walang kahit anong galos. Gilbert? Bulong ni Brenda. Biglang namutla at nabitiwan ang hawak nitong tablet. Nabitiwan din ni Gilbert ang braso ni Freya sa sobrang gulat. Dylan, bakit nandito ka? Ang sabi sa report, bukas pa ang flight mo mula sa... Hindi tinapos ni Dylan ang salita ng kanyang pinsan. Sa isang iglap, mabilis na humakbang si Dylan patungo sa kanila. Nilagpasan niya si Gilbert at agad na binuhat si Freya. Sinalo ang asawa bago pa man ito tuluyang manghina sa sahig. Love, anong ginagawa mo rito? Pabulong na tanong ni Freya habang isinasandal ang kanyang muka sa malapad at pamilyar na dibdib ng asawa. Patawad aking Reyna. Patawad dahil huli na akong dumating. Bulong ni Dylan. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon habang hinahalikan ng noo ng asawa. Nang makita niyang mga pasa at gasgas sa braso ni Freya, tuluyang nawala ang natitirang wisyo ng bilyonaryo. Dahan-dahang tumayo si Dylan habang protektadong nakayakap sa kanyang likuran si Freya. Humarap siya kay Gilbert at Brenda. Ang kanyang muka hindi na muka ng isang pinsan o isang amo. Ito ay muka ng isang haring handang sunugin ang buong kaharian para sa kanyang reyna. Leo, isara ang buong gusali. Walang pwedeng lumabas na kahit isang tao. At tawagan mo ang mga otoridad. Dylan, makinig ka. Ang janitress na yan, espiya yan. Ninanakawan niya ang kumpanya mo. Pagmamakaawa ni Gilbert. Ang janitress na sinasabi mo ay si Freya Lucius, ang aking asawa, ang nag-iisang may-ari ng lahat ng mayroon ako at ang babaeng ibinuwis ang kanyang kapayapaan para lang hulihin ang mga hayop na tulad ninyo. Ligtas na nakabalik ang mag-asawa sa loob ng kanilang pribadong mansyon. Sa sandaling sumara ang dambuhalang pinto ng kanilang silid, tila naglaho ang maingay at maruming mundo ng negosyo. Ang natira na lamang ay ang dalawang pusong halos madurog sa matinding pangungulila sa nakalipas na mga linggo. Binuhat ni Dylan si Freya patungo sa gilid ng kanilang malambot na kama. Maingat niya itong ibinaba sa kama. Hindi pa rin bumibitaw ang kanyang mga mata sa mukha ng asawa. Bakas doon ang matinding takot, galit sa mga ginawa nito at ang umaapaw na pagmamahal. Mabilis na kumuha si Dylan ng isang first aid kit, isang palanggana ng malamig na tubig at malinis na tuwalya. Lumuhod siya sa sahig, sa mismong tapat ng mga binti ni Freya. Love, ako na, maliit na gasgas lang to. Pabulong na saway ni Freya. Pilit na inaabot ang bulak mula sa kamay ng asawa. No, Freya, let me. Matigas ngunit may panginginig sa boses ni Dylan. Dahan-dahang hinila ni Dylan ang manggas ng uniforme ni Freya. Nang tumambad sa kanya ang maputing balat ng asawa na ngayon ay may mga galos at ang malaking pasa na mas lalong nangitim dahil sa marahas na pagkaladkad sa kanya ni Gilbert, napapikit ng mariin ng bilyonaryo. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa palad ni Freya. Patawad, mahal kong asawa. Ang tanging pangako ko bago ko umalis, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan. Pero iniwan kita sa pangangalaga ng mga lobo. Kung alam mo lang kung gaano kasakit para sa akin ang makita kang ganito. Dahan-dahan niyang idinikit ang bulak na may gamot sa mga gasgas ni Freya. Bawat dampi ay sinasabayan niya ng isang banayad at matamis na halik. Isang halik sa kanyang siko, sa kanyang pulso, at sa bawat bahagi ng balat na nasaktan. Tila ba sa pamamagitan ng kanyang mga labi, ay nais niyang sipsipin ang lahat ng sakit na dinanas ng asawa. Dylan, tiniis ko ang lahat ng to basta para sa'yo. Ang pinakamahirap na bahagi ng ginawa ko ay ang hindi pagtulak ng cart o ang sigawan ni Brenda. Ang pinakamahirap ay ang magsinungaling sa'yo tuwing tatawag ka dahil miss na kita at ayoko mag-alala ka. Hindi na nakapagtiis si Dylan. Ang matinding pangungulila, ang takot na muntik nang mawala ang asawa at ang nag-aalab na pagmamahal tuluyang sumabog sa kanyang dibdib. Tumayo si Dylan mula sa pagkakaluhod at hinila si Freya para sa isang mapusok, malalim at emosyonal na halik.
Ito'y isang halik ng isang lalaking naglakbay sa kabilang dako ng mundo at ngayon lang muling nakatagpo ng kanyang tahanan. Sinalubong ni Freya ang halik na yon ng may katulad na tindi. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na pumulupot sa leeg ni Dylan. Isinusuko ang buong sarili sa init ng kanyang asawa. Dahan-dahang inihiga ni Dylan si Freya sa ibabaw ng malambot na sapin ng kama, habang ang kanilang mga labi hindi pa rin naghihiwalay. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana, maingat na hinubad ni Dylan ang marumi at magaspang na uniforme ng janitress na isinuot ni Freya. Isang simbolong hindi na nito kailangang isuot pa muli kailanman. Ang bawat galaw ni Dylan sa gabing yon ay pinaghalong bagsik ng pangungulila at walang kapantay na lambing ng isang bagong kasal. Ang bawat haplos ng kanyang mainit na palad sa bewang at balakang ni Freya ay tila ba muling isinusulat ang pag-aari nito sa kanyang puso. Walang nagmamadali, bawat segundo'y pinapahaba, bawat hininga pinagsasaluhan sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang humiga si Dylan sa tabi ni Freya, habang ang kanilang mga labi magkadikit pa rin ng mahigpit. Sa ilalim ng bintana kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan, ay ginawa nila ang bagay na talaga namang na-miss nilang gawin. Hinihingal na humiga si Dylan sa tabi ni Freya nang matapos. Ngunit hindi niya ito hinayaang lumayo. Hinila niya ang asawa para sumiksik sa kanyang dibdib. Hinahalikan pa rin niya ang tuktok ng ulo ni Freya habang marahang hinahaplos ang bewang nito. Unti-unting pinapakalma ang kanilang mga naghahabol na hininga sa gitna ng mapayapang gabi. Ikaw lang, Freya. Ikaw lang ang buhay ko. I am yours, Dylan. Safe na ako ngayon dahil nandito ka na. Sagot ni Freya habang ang kanyang mga daliri humahaplos sa buhok ng asawa. Biyernes ng umaga, ang sikat ng araw ay sumasalamin sa dambuhalang salamin ng Lucius Global. Sa loob ng lobby, ang lahat ng empleyado ay nakatayo sa magkabilang gilid ng malawak na pasilyo. Bumubuo ng isang marangyang welcome line. Ang hangin ay puno ng tensyon at matinding pag-asa. Ang mga managers na dating mapagmataas ay tahimik na nakatungo, habang ang mga utility workers, ang mga dating kasamahan ni Freya, ay may malalapad ng ngiti sa kanilang mga labi. Isang marangyang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng main entrance. Lihim na bumukas ang pinto at unang bumaba si Dylan. Nakasuot ito ng navy blue, mukhang makapangyarihan at seryoso. Ngunit ang kanyang seryosong muka ay agad na napalitan ng isang napakatamis na ngiti nang humarap siya sa pinto ng sasakyan at inabot ang kanyang kamay sa loob. Isang makinis at maputing kamay ang pumatong sa kanyang palad. Humakbang palabas si Freya. Wala na ang kupas na asul na uniforme, ang makapal na salamin at ang nakatali ng mahigpit na buhok. Ngayon ay nakasuot siya ng isang eleganteng emerald green na power suit na nagpatingkad sa kanyang kutis mayaman. Ang kanyang buhok ay bagsak at may malaking kulot sa dulo at ang kanyang mukha'y sapat na upang magpatigil sa paghinga ng sino mang makakakita sa kanya. Ang kanyang braso, bagamat may konting benda pa sa ilalim ng manggas, ay protektadong nakaangkla sa braso ng kanyang asawa. Sabay silang naglakad papasok sa lobby. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos, tila ba isang musika ng tagumpay. Magandang umaga po, Sir Dylan, Madam Freya. Sabay-sabay na bati ng mga empleyado habang yumuyuko ng malalim bilang paggalang. Hindi binitawan ni Dylan ang kamay ni Freya habang naglalakad sila patungo sa executive elevator. Sa gitna ng daan, napatigil sila sa tapat ng pangkat ng mga janitress, kung nasaan si Aling Marta, ang dating head supervisor ni Freya. Nanginginig ang mga kamay ng matandang babae sa kaba. Aling Marta, pabulong at malambing na tawag ni Freya. Sabay bitaw sa kamay ni Dylan upang lumapit sa matanda. Madam Freya, patawad po kung marami akong naging utos sa inyo nung mga nakaraang araw. Pautal-utal na hiningi ng paumanhin ni Aling Marta. Ngumiti ng napakatamis si Freya at hinawakan ng magaspang na kamay ng matanda. Huwag po kayong humingi ng tawad, Aling Marta. Salamat po sa paggabay sa akin nung mga panahong ako si Ina.
Dahil sa inyo, natutunan ko kung gaano kahalaga ang bawat sulok ng kumpanyang to. At simula ngayon, dodoblihin ko ang sahod at binipisyo ng lahat ng utility staff ng Lucius Global. Kayo ang mga tunay na bayani ng palapag na to. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang sumabog sa buong labi mula sa mga utility workers. Marami sa kanilang naiyak sa galak dahil sa kabutihan ng kanilang bagong reyna. Muling lumapit si Dylan kay Freya. Ipinwesto ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng likod ng asawa upang gabayan ito patungo sa elevator. You are amazing, my love. Ang daling makuha ng puso ng mga tao. Bulong ni Dylan sa kanyang tenga. Sapat na upang mamula ang mga pisngi ni Freya sa gitna ng hallway. Natutunan ko lang sa pinakamahusay na asawa sa mundo. Pabulong na ganti ni Freya habang nakatitig sa mga mata ni Dylan na puno ng paghanga. Nang makarating sila sa 25th floor, bumukas ang pinto ng elevator at sumalubong sa kanila si Ginang Santos na ngayon ay opisyal ng itinalaga bilang bagong Chief Financial Officer ng kumpanya. Kasama si Leo na nananatiling tapat na tagapagtanggol sa kanilang likuran. Diretso silang naglakad patungo sa boardroom kung nasaan ang mga natitirang board members na naghihintay para sa unang opisyal na pagpupulong. Bago buksan ni Leo ang pinto, napatigil si Dylan at humarap kay Freya. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ng asawa. Bago dinala ang nakabendang braso nito sa kanyang mga labi at hinalikan iyon ng matagal at puno ng pagmamahal. Handa ka na ba, Chairperson Freya Lucius? Nakangiting tanong ni Dylan. Ang mga matay nagniningning sa labis na pagmamalaki. Ang buong imperyong to ay sa atin at ngayon magkasama na nating patatakbuhin ito sa harap ng buong mundo. Ngumiti si Freya. Hinawakan ang mukha ng kanyang asawa at binigyan ito ng isang mabilis ngunit matamis na halik sa mga labi. Isang halik ng pangako na hinding-hindi na muling maghihiwalay ang kanilang mga mundo. Handang-handa na ako, love. Basta kasama kita. Sagot ni Freya. Bumukas ang pinto ng boardroom. Sabay na humakbang papasok ang mag-asawang businessman. Magkahawak kamay, mas matatag at mas nagmamahalan kaysa kailanman. Ang pagpapanggap sa anino ay tapos na. Ang hari at ang kanyang lihim na tagapagligtas ay opisyal nang nakaupo sa iisang trono. Handang harapin ang mas maliwanag at mas matamis na bukas.